Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Walay katapusan ang iyang ugma. Duyog kanamo. Duyog kamo kanako sa pagdayeg sa Ginoo. Kamong tanan nga iyang giluwas. Giluwas kamo niya gikan sa inyong kaaway o gikuha kamo gikan sa kanasuran, gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, sa amihanan ug sa kahabagatan. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. So aning chapter is nahisgot kini nga about sa let the redeem of the Lord say so, or let those who or redeem sulti gayud magaday gayud sa Ginoo, tuaw gayud sa Ginoo. So ingon dinhi nga pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Give thanks unto the Lord for He is good. So muna nga naay reason nga nung magpasalamat tas Ginoo, ginumduman nato ang mga reason nga nung magpasalamatan ni Lord, kay walay katapusan ang iyang gugma, that despite of our failures, our negativity in our lives, He is still positive to help us, to guide us, to strengthen us, because He is that loving. He is that kind of God nga so loving and so concerned in our lives. Kung hindi ni lahi man gud diri sa Bisaya and diri sa English, let the redeem of the Lord say so. Ang mga niluwas sa Ginoo sugid gayud or magasulti. In the NLT, has the Lord redeemed you? Di bagi redeeman mo sa Ginoo, then speak to and speak out. So kato kunong giluwas sa Ginoo, muday kuno, musulti jud kuno, tell others He has redeemed you from your enemies. So isulti jud kuno nato sa uban nga giluwas ta, itabangan tas Ginoo, so that they will be able to know nga ingana ang gibuhat sa imuha, tapos ila pong awaton nga mangay pug tabang sa Ginoo. So mo nay isa nga purpose nga magpasalamat ta aron nay makadungog sa aron mahimaya ang Ginoo o makadungog ang ubang tao nga naa di gibuhat ang Ginoo o mainganyo sila nga ingana pod ang ilang buhaton. So diri giluwas kamo niya gikan sa inyong mga kaaway. In verse 3, ug gikuha kamo gikan sa kanasuran, gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, sa amihanan ug sa habagatan. So ana, gabi si Lord is iya jung gipang kuan ang imong katawan. Mura bitaw katulaging hinayan or himungaan nga naay panahon nga iyang buhian iyang mga anak, iyang gipag-scattered yung mga piso. Dahil panahon nga manawag na siya, ang mga piso maginahinay dahil og duol unya mo iya rin tabunan sa iyang pako. So na yung mga panahon nga ingana pod atong sitwasyon. Let us go where we want. During that time nga tawagon pod ta niya, kay need nga magtipok ang iyang mga anak. Mukuan pod ta, mo tapok pod ta. So ingana during weekdays gilet go ta niya sa atong mga kabisihon sa kinabuhi ug pagpanginabuhi. But during the day of worship, He is expecting us that He is gathered together, or we are gathered together, and then under ta sa iyang wings. Ingana. So to, He has gathered us like He has gathered the exiles from many lands, from east and west, from north and south. Okay, in verse 4, some wandered in the wilderness, lost and homeless. So sa diya nga gi-scatter na exile, kuan ang mga katauhan niya, unya tawag na niya mga katauhan niya, pero pag panawag niya isa to, ang pipila, some wandered in the wilderness. Sa verse 3, gigather niya gikan sa tanang area gid, from the east and west, north and south of many lands, in different lands. Pero in verse 4, samtang nagigather niya,
Nay uban nasaag pa. Some wandered in the wilderness. Ang uban na ana, abot na og sa pa nga piso naabot na. Pero ang ubang piso wa pa na, abot na saag pa. Some wandered in the wilderness, naapa sila sa kamingawan. Naapa sila kamingawan, lost and homeless. Now na nga wala, may pipila nga naglatagaw sa kamingawan og wala sila makita og wala sila makakita og syudad nga ilang kapuy-an. Lost and homeless. So naay mga katawag kasi gyud na nani mga katawag sa Ginoo, it's not the unbeliever. So mo lagi na dili gid ta magpalabig palayo kay basig mawa na Ginoon. Di ba? This verse tells about this case nga nagsubrag palayo pagpanawag na sa Ginoo daw di ba nginayan manawag man ang imungaan wala na kadungog, so wala sila nakakuha na lost and homeless, nangawa na sila, wala na sila kapuy-an, wala na sila kapasilungan because they're away from the Lord, hungry and thirsty. They nearly died. Hapit na sila mamatay sa kagutom, sa kauhaw, kunya sa kahaldok siguro. Kay ngano man? Sala ba sa Ginoo? Sala ba sa kauban nga piso? Unsa man na? Choice na nga magpalayo sa Ginoo. Dili sala sa Ginoo, dili sala sa imungaan. Dili sala sa ubang piso. It's a personal choice to come near to the Lord or to be far from Him. And to blame others is not good and right. Kung i-blame na tong uban, dili maayog matarong i-blame na tong uban. Wala man ta gituklod. Bisan pa og na mo discourage na to. It's our personal decision to stand firm, to stay tuned in the path of righteousness, in the path where it is leading to our God. Personal gina siya. Dakan kaayo mga Bible characters nga grabe ang baptism of fire, mga istorya nga sakit, init. That's part of testing us if our faith is strong enough already. So kung naapata sa level nga sige tag blame sa uban for what we experience in the present, it means dili pa gyud ta strong. Pero naka-move on ta, naka-connect gyapon ta sa Ginoo, naagi punta sa kuan sa Ginoo. It means that is a good sign nga wa jud ka na lost in the wind. Lost in the sight of others, but you are not lost in the sight of God. Amen. Ana siya pwede nga we are lost in the sight of men. Na wala ta silang pananaw. But the good thing is wala ka nawala sa pananaw sa Ginoo. Kay ikaw po nagatutok po sa Ginoo. Amen. Ay nga na siya. So hungry and thirsty, nearly died. Hapit na mamatay tungod sa gutom, kauhaw, kalayo sa Ginoo, paringon sa Ginoo. In verse 6, Lord, help! They cried in their trouble and He rescued them from their distress. So sa diha nga murag hapit na mamatay kay luin na jud kay sanan because of their choice. Because they failed the test of God, maybe. There are many cases why these things happen. Ubatod pa diri kay maluluyon man lagi Ginoo ni tiabaw na pud sila, nihilak na pud sila sa Ginoo. Kay nihilak ang Ginoo, maluluyon man, loving man, understanding man, gi-rescue na pud sila sa Ginoo. So mo lagi na ingani nga principle. Why allow ourselves to experience that if we could avoid it? Nganong mo umusaka tam paday na lang gitag saka to. Paday na lang gitag soar para sa airplane. O mo ana sa na dayon mo
musaka na din saka na din di kay mo magsik mo tugpa unya maglisod og tugpa o ana bitaw. So ay nga na siya. So it's our personal choice. Ana. Problems are everywhere may gina siya. Anyone can experience it. But ours is to pass. Ours is to strive. Maningkamot jud ta. We are all tested by the Lord. Kita lang po alaot. We are all tested by the Lord. It's up to us how we deal the testing of the Lord in our lives. So the test of God determines our selves if we failed or not, if we are strong or weak. And remember during the test, the reality of in the time of testing or test, dili man ka pwedeng magsige pa kag lingi-lingi kay mangon kag answer. Kung maalamon ka, focus. Think of the best answer, of the right answer, of the good answer. Inga na gyapon sa pamalandong sa imong kahimtang upang guide sa Ginoo to remember the answer, the right answer. Di ba kung mag-test, kung maalamon ka, dili na ka masiglingi, mga helpline to kuan. Mag-focus ka kay ngano individual man na ang testing. Focus ka. Pero dili lagi ka ready. Wala ka kasabot during sa time sa lecture. Wala ka kasabot, wala ka sa absent ka, wala ka sa lecture. Wala jud kay madam daw. So during sa test, di jud ka kabalo sa answer. So unsay pasabot na during the time of lecture, during the time the word is given, we must be there to listen so that when we are tested by those words nga gikuan nato, ma-answer nato, maka-answer ta, maka-overcome ta. Whether we like it or not, every time when I am gathering a word of God, that is the time that is at the time of our class. Naglasi ta. The purpose nga ma-attend tag class para may baluta sa leksyon, and during the time that we are tested, we can pass. Nga na, ramagin na siya. Des kalibutan, pila ra ka tuig, graduate na pod. Pero di sa atubangan sa Ginoo, the study is continuous. Ang pagtuon is nagpadayon. We have life. Tigulang man ka, sa adin ako, tigulang ako, di na ko sa pulong sa Ginoo. We are the disciples of Jesus. We are the students of Jesus. And He's always ready, willing to teach us. Because the test is continuous. Kapadayon. So, nga na nga ang Dios kuan gayud, nagapadayag unsay kahimtang sa uban. They wandered in the wilderness. Naluoy kay mag-wander ta sa wilderness. It's by faith ang tanan. Pero bisan tug na sa wilderness, pero God is a miraculous God. As long as we seek His help, di kita niya pasagdan. Oo. Nga na siya. Okay. Now, they cried, and said, the Lord helped, they cried in their trouble, and He rescued them from their from their distress. Itabangan sila, giluwas sa Ginoo. In verse 7, He led them straight to safety, to a city where they could live. Kay rescue naman sila po, itabangan naman po sila ni Lord. Gigiyakan na po sila straight to safety, to the city where they could live. Kitabangan na po sila sa Ginoo, asa sila ipahiluna. So, in verse 8 na yun, let them praise the Lord for His great love and for the wonderful things He has done for them. Unsa din ang giingon ni Lord para kanila. Nga mudayeg sila sa Ginoo sa grabe nga gugma, dako nga gugma, og sa kaibulungang butang nga iyang gibuhat ngadto kanila. So, in this verse, nagpadayag, nga para makadayeg tas Ginoo, remember what God has done.
Lami atong pagpasalamat sa Ginoo kung dumdumo na to tagsa-tagsa ang gibuhat sa Ginoo, ma-inspire tag ayog daig sa Ginoo. Mapasalamaton ta, grateful ka ita nga magdaig sa Ginoo. But if we ignore what He has done in our lives, giving Him praise is so far in our feelings, in our mind, in our hearts. Ang paghatag na pasalamat layo jud. Oh, Oh. kato meditate. Tell the wonderful deeds of the Lord. Isultigin ang wonderful deeds of the Lord. Part na sa pag-praise. Let them praise the Lord. Ang Ginoo joy daygon, not the other name, not anyone, but the Lord. Usay maayagid ang taong pasalamat og tao, salamat jud kaayo. Pero ang atong sabton, God is behind. Anong tawhan na nga nitabang. Ang Ginoo mo ay nagtandog. Anong tawhan na ngano nakatabang nato. Dili iyang personal decision. It's coming from the Lord. Siya lang ang instrument. Oh, God is the source and God use His resource. In verse 8, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Kay iya, ang Dios nagtagbaw sa mga uhaw, matud pa nga mga uhaw ug mga gutom nga mga katawan sa iyang kadagaya. He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. So during that time nga gigutom ta, giuhaw ta, kung mangaya lang kita sa Ginoo, tagbawon ta niya. Bawon siya ta niya. Unang mag-abot sa Matthew 5:6, blessed are those who thirst and hunger for His righteousness, for they will be satisfied. So kung naatay kauhawon ka gutumon sa pulong sa Ginoo sa iyang pagkamatarong, nya ato gid nang atong atso jud nang mag-act rightly taana, atong ma-feel ang satisfaction. And then as we feel the satisfaction from the Lord, in the sight of the Lord, we are blessed. Amen. Why? Nga naman, is, grabe na ang communication. Diba? Nga na. And then in verse 10, some sat in darkness and deepest gloom, imprisoned in iron chains of misery. So, gisaysay diri ang lain-laing kahimtang sa katawan sa Ginoo. Na iba natagbaw na nakuan na nalipay na kaistanan. O ba nasalaag pagigutom, walay kapuy-an, hapit na mga matay. Pero in verse 10, lain na po ning kasaysayan sa kahimtang sa katawan sa Ginoo nga uban. Ang uban, nag-enjoy na ang uban. In verse 10, some sat in darkness and deepest gloom. Naapay uban niya katawhan na naapa naglingkod sa kangit-ngit o napriso, piniriso matud pa sa puthaw nga kadina sa iyang misery. Okay, in verse 8, may mga nagpuyo sa kangit-ngit, mga binilanggo nga kinadinahan. So dili gid siya basta maka gawas kay naagoy kadina. May mga sitwasyon ingana. Kasi it's not the unbeliever. It's the children of God nga kuan ang uban sada na experience pero ang uban ingana. Why? Remember sa tingon sa Ginoo, watch and pray so that you will not enter into temptation. Magbantay ta ug magampo aron dili ta mo kuan sa mga temptasyon. And then matapos ay to kay luna ang kaaway. Kay kung taga na to luna ang kaaway is iyatang malikusan hangtod iyatang kapuson. Oh. Nakalingkaw. Oh. Muna gapos ta sa gapos sa kadina. Unsa man ang kadina nakagapos? Isa na
discouragement, grabe discouragement. O pagmahay-mahay, nag-apos sa tanan, grabe gid, naglikos na gina. Utang, sige ganag pangutang, sige ganag pangutang, wala kay saktong ibayad. That's another gapos. Oh. Ana na siya. And then matud pa, bisyo. Oh, unsa nga klase nga bisyo? That's in an imprisonment gyapon na siya. Do piniriso ka, nakadinakan, maglisod ka og gawas. Ingan, this is not about unbeliever. It's about people of God. Ang kaimtang sa makatawan sa Ginoo. Oh, why? It's not about sa Ginoo nga, kasi ang Ginoo na it's the choice of the people. Oh, wala ito ay tagaig doon na ang niawa. Kay kung tagaag na ang niawa, iya ginatang ulipunon. Hangtod nga luoy na kay takadinahan ta niya. Ang atong utok murag kadinahan di na mag-function normally. Dito lala na. Tulala na. Ngano man daw kuno. Ngano unsay reason aning they sat in darkness and deepest gloom, imprisoned in iron chains of misery. In verse 11, ngano unsay mahinungdan? Kay misupak man sila sa sugo sa labing gamanan Dios o gisalikway nila ang iyang mga tugon. Nganon ingana daw sila? They rebelled against the words of God. Rebellion is a great sin. Kung mo rebelde ta, musupak tas Ginoo, unsa may paitabo na to, we will not be under blessed. Dili na ta mahimong palanginan, ma-under curse ta. Ana, they rebelled against the words of God. So, unsay pasabot ani? Nganon ingana daw sila? Nisukol sa pulong sa nagbagot-bot sa gito. Duan sa pulong sa Ginoo, gipadalan sa pulong sa Ginoo, ni-rebelde sila. Nisukol sila. Kadumdum na noon ko sa nagbisita diri nga pastor nga nakawali ko sa kasal sa iyang sakop. Kung sige pawali. Unya maigi kang wali, grabe kito ka anang pulong sa Ginoo. Unya niabot ang isa kaninong sa gikasal. Kay abot man to sa kaminuan ang wali nga kinanglan kung anon lagi ang relationship niya. Hubog man daw to siya. Naingon man daw siya kanaigo sa wali siguro. Insya, born kaging. Pag naog niya sa venue kamulo pang wali kay nagkanjaw man lagi siya, ni mak man siya, nagbiay-biay ni tamay man sa pulong sa Ginoo kay naigo. Ay pertige niyang pagkasalom hagbunga dito swimming pool. Basa agit siya. Anak pa kabalo. At karon si manaha. Kato, they rebelled against the word of God. Na ang pulong sa Ginoo gibadlong na ta pero ni sukol ta, ni react ta. Ngun ang Ginoo nasuko. Sato, I send my messengers again and again to them in other person in the book of Jeremiah. But they did not hear them. They did not listen to them. Pati ko nung swimming pool mo itong ubos, ligas ba siya, hagbong siya, perting basa, awa na kabalik. Yung ko mo isa nga, kay mo na to, kung ang pulong sa Ginoo, ipadangat sa ato ang badlong munta, gibadlong ta kay palangga ta. Nganon ingani daw sila, nasa kangit-ngit, kay gusto ni Lord badlungon aron di lagi paingon dito. Pero kung dili dita mo dawat sa pulong sa Ginoo, muratag paingon sa kangit-ngit. Kay ang pulong sa Ginoo kahayag man mo danag nato. So if we refuse to hear the word of God, if we don't accept rebuke and discipline from the Lord, we are going to our kining frustration, to the place of darkness, being imprisoned. Paingon ta sa ngit-ngit nga daw piniriso. So klaro kaisa nang ingana sila ni rebelde sa they rebelled against God, against the words of God, scorning this counsel of the Most High. Ito, Bisaya pa, kami supak man sila sa sugo sa labing gamanang Dios
ug gisalikway nila ang iyang mga tugon. Ug sa tao ug sa ginikanan paggibali ang tambag gibalibag ra. Itudluan og insakto wa gini patuo. Munong napariwara matud pa sa Tagalog. Nakuan sila. And then in verse 12, nangaugtas sila sa ilang bugat nga trabaho ug inig katumba nila walay motabang kanila. So unsa rin nahitabo before and after sa verse 10 gisaysay sa kaimtang sa makatawan sa Ginoo nga dili mo dawat sa pulong sa Ginoo unya kay dili mo sa dawat sa pulong sa Ginoo lagi naulipon sila sa kaaway ug that is why he broke them with hard labor. Nangaugtas sila sa ilang bugat nga trabaho. They fell and no one was there to help them. Inikatumba nila kay grabing tinarbaho ay ginagtrabaho ay walay motabang kanila. Tamran nga, wa makapatuon ako, napasagdaan pa ka di. Unya ingana lagi ning uban. Walay motabang pasagda, walay motabang nga. Ingon sa Ginoo kanang mga taong gahi ulo dili patuo. Ingon ang Ginoo. Iyang i-close ang help. Ayon nagtabangi kay ulo. Ang Ginoo tinuod ang Ginoo puno gid siya sa gugma. Pero dili siya gusto pwedeng abusahan nato. Tanawa. Nasuko siya ni. Wala niya sa dili. No one was there to help them. Kung matumba sila tungod sa grabing trabaho gipatabaho sila ayo kani wala gipatuo. Matumba sila sa no one was there to help them. Kinsa may nagtugot ana ayaw ay nagtugo ay nagtabangi. Anya moingon din ng mada ng isyu baluma di mo tabang. So kung moingon na puta nga na moingon na pud atong bation ana unsa may kasalan na pud sa Ginoo. Nga naman kinsa nag-close ato nga way mo tabang it's God. For unsa man for a person to learn nga dili di ay maayo kung magkapusartas Ginoo. Kay kung unsa i-close ni Lord, i-close kina kung sa i-open kana niya. Okay. Now, ingon dinhi nga nga na nitabo. Grabe ang tinarbahoan nila, grabe hantud natumban na kayo na kuan sa kaaway nga na lang kaytang. Tugutan si Ginoo. In verse 13, Lord help, ingon na po sa tabangin na po kay luoy naman kay sila. They cried in trouble and he saved them from their distress. Okay, ikaduha na ni. Ang first aning verse is verse 6. Karera ba? Panahon nga nagluoy na kay sila nga napod tabang hilak na po sila. Gitabangan sa Ginoo. Ikaduha na ni. Nga gitabangan sa Ginoo. Grabe ang group gara sa Ginoo. Ani pagtabang sa Ginoo, matud pa kining giled ni Lord siya sa verse 7 kanina straight he led them straight to safety. Sa verse 6 gitabangan sa Ginoo. Sa verse 7 gigiyahan na po sa Ginoo dito sa safety nga place. Kanina po diri kitabangan sila sa Ginoo. Pag magtabang balik na po sila, di ba? Balik na po sila. And then verse 14, he led them from that darkness and deepest gloom. He snapped their chains. Di ba sa verse 10, naa sila sa ngit-ngit. Naa sila sa pagka gikadinahan sila. Kanangay mas nagtabang sa Ginoo, gitabangan sila sa Ginoo, gipagawas sila sa ngit-ngit nga lang kaimtang. Ug matud pa, he snapped their chains. Kaya sa verse 10, gikadinahan man to sila. Gibadbaran sa Ginoo ang ilang kadina. So, unsay pasabot ni ana? During the time nga inganing kaimtan sa katawan sa dili magmahay-mahay, manawag sa Ginoo. Dili magmahay-mahay sa isig katao nganong wala. Sanat ba? Nga naman, gusto ni Lord sa iya ta manawag. Amen. O di ta magmahay-mahay. Walay dili makatabang magmahay-mahay kundi ang pagmahay-mahay makadungang og ka lunod nato sa tong sitwasyon.
Never in the Bible na basahan ako during the time nga ingana ang pagmahay sa isig katao makatabang nimo. But to let go of that feeling will help us free from our situation. Never. Because kana nga pagmahay, injection na sa kaaway to pull you down. Napalayo naman ka. Oh, igituklod ka ni paubos kay para gyud malunod ka. That is coming, that feeling and thinking is coming from the enemy. Ang gusto ni Lord nga kanamas ilalom ta, manawag tas Ginoo. Di kay sige ta una nga wa ko tabangin ni kung wa ko ni tabangin ko, wala ko na. This is a test. During the test, maningkamot ta. Ingana ra gid nga prinsipyo. Ingkamot ta, Lord, tabangin na jud ko. Help me out in this place. Ayaw kong tubuti nga mapildi ko, ma-failure ko. So ito, kitabangan sa Ginoo, gipagawas sa kangit-ngit, gitangtang ni Lord ang ilang kadina. O mato din nito, verse 15, let them praise the Lord for His great love. Uman nga naibuhato na Ginoo, daygon na pud nato siya. Amen. Daygon gid siya. Di kay magmahay-mahay pa. After what God has done, we have to let them praise the Lord for His great love. Daygon ang Ginoo sa indako nga gugma. This is the second na po ni. Ganina, they cried for help, gitabangan. Ikaduhan ito ha, kanipod after nga gitabangan sino, let them praise the Lord for His great love. After nga tabangan ta sino, mudayeg jud tas Ginoo. Ngano man, sato muna tong pagpasalamat sa Ginoo. To praise Him means we thank Him. Amen. Now, kaya nga kung sato, let them praise the Lord for His great love and for the wonderful things He has done for them. Nga naman, for He broke down their prison gates of bronze and He cut apart their bars of iron. Gisaysay diri, unsay gitabang ni Lord nga iyang bungkag niya, verse 16, giguba niya ang mga pultahan nga bronze sa ilang prisuhan. Giguba niya ang pultahan nga bronze o gipangbali ang mga rihas nga puthaw. Di ba sa ilang pagkapriso? Sa verse 10, gisaysay unsay gibuhat ni Lord. Unsay kahimtang nila unsay gibuhat ni Lord. Pwede di nga murag piniriso ta, grabe na ang bronze, grabe ng puthaw nga gipriso sa atoa. But during the time nga mga tagtabang, there is a possibility that God will let us out from where we are. Amen. And to make that happen, ang may tabo na unsa dabuhaton ani? Mutyabaw na jud kuno ta sa Ginoo. Dili ta maghilak sa mahay-mahay. Ingana ra jud na, dili maghilak sa mahay-mahay. Mutyabaw ra gid ta sa Ginoo. Mangayo lang gid tagtabang sino because the only one who could help us in that very negative situation is God. Amen. Ang pagtiyabaw sa pagmahay-mahay, dili jud na siya makataba. Pakuan gina, palunod na to sa dagat, pamura kag ilunod ka. Pagtiyabaw ta sa Ginoo, tiyabaw ta, mura ta ginahinay-hinay tag pagawas Ginoo. Ito ta ni Lord. Iyatang birahon. When we cried out before the Lord, ito ta niya, iyatang hinahinayon og bira. In verse 17, ang uban mga buang-buang naganto sila tungod sa ilang mga sala, naganto sila tungod sa ilang daotang buhat. Sunsa daw kuno? Kasi kingnan na niya, believer gyapon. Some were fools, ang uban kuno buang-buang, they rebelled, they suffered for their sins. Unsa da inungdan nganong ingana sila tungod silang sala. Gitudloan na sa sakto, di gid sila patuo. Ang gitudlo sa atong sakto, it's coming from the Lord with their kinsa na katawhan na alagad mas kinog kinsa ba na diha kudi ta patuo, that will not bring us good. Our wrong choice or wrong action, wrong tanan will not bring us good. So ang sagingan ni Lord, mga
buang-buang. Sa ang uban mga buang-buang. Some were fools, they rebelled and suffered for their sins. Sa atong kahimtang, ganun nga natakita raman. Ito lagi ako binuhat. Oh, Gituyuan. tinuyuan na to. Tinuyuan na to. Unya, atong tinuyuan, unya, i-blame na to sa uban. And that is foolishness again. Atong binuhatan, atong tinuyuan, unya, manumangil din tas uban, mangamong din tas uban. And that is, and the sight of the Lord, yung sa ganaon, sa mga kadiha. Ngano mangamong magas uban nga, imo man na. Choice. Imong choice. So, nagsulti gid ang Biblia sa tanang kahimtang sa tao, tanang sitwasyon sa tao. Og isulti unsay rason. Og unsay buhaton para makaawta ana. Tiabo lang kita sa Ginoo. Amen. Okay, in verse 18. Wala na sila'y ganang mukaon og nagkaduol na sa ilang kamatayon. Ayun. Nga Hopeless na. hopeless na. Because, unsay nungdan? Nalunod naman. Nalundod na, gikay gitambagan sa Ginoo, nirebildi sa pulong sa Ginoo, wala ni dawat. Kay may din, ako na po'y giigo. Remember, ingani ra gid na siya nga principle. Kung naatay balatian, igunjud na ang bakterya. So maigo gani ang spirit, mo react din na siya. Abi na to, kita pa na nag-react, it's a demon spirit na din nag-react. The spirit of the Lord will not react. The spirit that God has given us, dili siya mo react. Pero ang spirit mo gani sa kaaway mo, inakakuan diha, mo not siya mo react. Ito, the stony heart, mo na'y mag-react kung maigo. Batuon, sa ato pa kung mo react, it means batuon atong kasing-kasing. Ana ra gid siya. If we react against the word of God, it means batuon atong kasing-kasing. And batuon kasing-kasing, that is pride. And pride will not bring us up. Pride will bring us down. Okay. Now, we are now in verse 18. Wala na sila ganang mukaon o nagkaguol na sila, nagduol na sila kamatayon. So, ingana ang hitabo. In verse 19, taliwana sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo ug giluwas niya sila gikan sa ikatulo na ni. Ikatulo na yung first. Luoy naman kay hapit na sa kamatayon. Nitawag sa to. Lord help, ingon sila. They cried to the Lord in their trouble. Nang itabang, giluwas na po siya sa Ginoo. Ato makita na to, grabe ang grasya sa Ginoo. Tanaw lang gid ang Ginoo dito. Napaabot ng gid siya kanus abot siya ba tanawag niya. Kada tsabaw. Oh, kada tsabaw. Kaya sa to katong call up sa call center. Tabang. Oh, dito sa fire ko ano sa ambulance. Murag ang Ginoo og ambulance, murag fire. Nagpaabot tay tawagon. Oh, ang Ginoo murag sa ambulansya nga opisina. Nagpaabot tay tawagon kay tabangan. Mutabang siya. So ni tabang na diabaw na pud sila sa Ginoo. Ha? O giluwas sila. And then unsa man dito? He sent out His word and healed them. Kanina dito piniriso sila. O kamingawan sa verse 3. Sa verse 10 naa sila sa ngit-ngit nga priso. Karon na pud ang ilang ang ilang kamatay health condition na pud. Birahan na pud ang health condition. Prengon ni Lord kay gitabangan naman pud niya sila. He sent out His word and healed them. So si pasabot na kung naatas sa kagutom, naatas ka mingawan, naatas ka ngit-ngit, naatas sa piniriso, kaya tatabang naatas sa problema sa health, tabangan gyapon tanil. He sent His word and healed them, snatching them from the door of death. Kaya ta ni Lord tabangan, iya tang snatch gikan sa kamatayon, sa pultahan sa kamatayon, sa balatian. Unsa din ingon din ni manawag mo hilak lang jud tas Ginoo kaysa to ang ambulance nga office permina ready 24 hours na
always ready ang ilang number for anyone who called them. And then mo rescue sila. Ang rescue ambulance matraffic pag di man unto kay makadala sa traffic. Ang ino-automatic kit siya. Mo respond. So ingana gid ang reality no nga ang Ginoo mutabang siya gyud. Pero nganong tug ato pamangging paaboton sa panahon nga maingana nga pwede man dita kalikay. Pwede ta kalikay. So, gipadala lang daw ni Lord ang iyang pulong. He sent His word. Painga lang nga, be healed. I have healed thee. I-declare na kanilas Ginoo. I-declare na ni Lord, there is power. When there is power, there is healing. Amen. Inga na siya. He sent. Di kain siya nga, dugay pa mo abot. Galuding pa. He sent His word. Bisag kinsa naman sa Bible, ito, pag ingon ni Lord, you are healed. Automatic ang healing. Amen. And heal them, snatching them from the door of death. Verse 20. Giayo niya sila pinaagi sa pulong o giluwas gikan sa kamatayan. That is why there is power of the word of God. Amen. Muna nga, ang pulong sa Ginoo sakit, murag vial, murag antibiotic. Panahon nga murag antibiotic ang pulong sa Ginoo, murag vial, sakit kisanan. Kaya ingana na pud ang demon spirit nga nagkuan kinanglan i-vial ng word of God. For that demon spirit that is attacking in the life of his children will not succeed, will not bring harm to his children. Ingana ra siya. And then ingon na po ni Lord, ikatulo, let them praise the Lord for His great. So say pasabutan ng bersikulo ha, kung naay buhaton na Ginoo, daygon siya. Pasalamatan siya. Ikatulo na ni. Gisay-say diri unsay sitwasyon nila. Dayon sa diningay sa tabang gitabangan niya gisay-say giun sa pagtabang ni Lord, and then pag humans pagtabang ni Lord gisay-say niya, let them praise the Lord for His great love. And for the wonderful things He has done to them. Muna, Sunday man ron, dumdumo na itong gipangbuhat si Ginoo karong semana. O kung wala, mapaingon ta nga naata sa dili maayong sitwasyon sa tawag ta sa imo maghilak ta. Siya ra gyud atong tawagon. Siya ra pud atong daygon kung atong masinati ang iyang kaayog magrasya. Siya ang tanan. Siya ang dalangpanan. Siya pud ang protector sa atong kinabuhi. Unsa daw to? Let them praise the Lord. Let them offer sacrifices of thanksgiving and sing joyfully about His glorious acts. Ganina, katong dito sa wilderness sila, sa darkness or na in prison, wala giingon nga sa diyang health condition na ang ilang sitwasyon na nasa door of death. Ipadayag sa Ginoo, pero naigisumpay. Let them offer sacrifices of thanksgiving and sing joyfully about His glorious acts. Maghatag kuno og halad sa mga pagdaig. Na ajoy of offering na ihatag sa Ginoo. Dili lang praise kanina, praise pagdaig lang. But sa verse 20, offer sacrifice of thanksgiving. Na ajoy ihatag nga pagpasalamat. Na ihatag pasada. That only words, but something we can give as a thanksgiving offering before the Lord. Ingana. And sing joyfully about His glorious acts. So, sing joyfully. Mag-awit ang malipayon sa Ginoo. Ingana, gusto, expect si Lord, ingana, nag-iingon niya, awitan siya nga malipayon. Kay, dako na nga kalipay ang gihatag sa Ginoo sa ato. Gusto niya nga, palipayon po ang Ginoo sa mga pagdaig o pagpasalamat. Unang, katanaw ra gyud ang Ginoo sa ato during the time that He has done in our lives. He did something good in our lives. How we are grateful to Him and how we praise Him.
ganahan siya tan-aw sa mga tao nga gituman sa iyang gisugo. Unya, ganahan man siya palipayan, malipay siya tan-aw sa mga taong naglipay niya ug kay nalipay man siya tan-aw sa nagpalipay kaniya kay nag-ubi. Dako jud nga pahalipay ing hatag. Duol ta sa dugga ni Lord. Precious ta in His sight that He pleased us. Nakapahimuot ta niya og na nahimuot pud ta sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Okay. And then, ingon sa verse 23, some went off to sea in ships, flying the trade routes of the world. Naana po ni sitwasyon. Naana po nila ang sitwasyon. Okay, mas Bisaya. Ang uban milawig latas sa kadagatan nang inabuhi sila sa pagpanakayan. So, nalahi na po ng sitwasyon. Ang uban kuno ni adto sa kadagatan mo ning mga seamen o ng mga fishermen nagdawig matud pa sa pulong sa Ginoo. And then verse 24, nakita nila ang gibuhat sa Ginoo, ang katingalaang mga buhat sa niya didto sa kadagatan. So gibless sila sa Ginoo sa pagpanginabuhi sa kadagatan, either sa seaman ba, nangisda ba sa basta sa dagat unya sa mga barko. Mimando siya og mihuros ang kusog nga hangin og miisa ang mga balod sa kadagatan. Ang mga sakayan misulbong sa kaytas-an og unya misalom sa kailadman niining kaimtanga ang mga sakayan nawad-an sa kaisog. So gisaysay diri unsay nahitabo sa kadagatan. Mihuros ang kusog nga hangin, so naibagyo. Ang sakyanan misulbong sa kaytas-an ni saka mo naog ang sakyanan tungod sa bagyo kay ang bawod ni kusog. Nagsukarap sila daw mga hubog ug wala magsilbi ang ilang kahanas. So gipasaysay diri unsay kanang kasinatian sa mga tao ay makatawan nga napos kadagatan ng inabuhi. Taliwan na sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo, giluwas niya sila sa ilang mga pag-antos. Kapila naman ikatulo. Ikatulo pa. Gipahunong niya ang unos ug nangahilom ang mga balon. Isay-isay diri. Nga walay dili mabuhat ang Ginoo. Ang mga tao nga nang panginabuhi sa kadagatan, sadyang nakasinati sila og kapungot sa dagat ang balod, grabe. Ni tuaw sila sa Ginoo. Ika-third, lahat nga sitwasyon, ika-third. Gitabangan na pod sila sa Ginoo. O gitabangan na pod sila sa Ginoo. Ug matod pa din verse 28. Unsa man ang gibot nila 28? Taliwala silang kalisdanan gisangpit nilang Ginoo, giluwas na sa ila. Gipahunong sa Ginoo ang punos ug nangahilom ang mga balod. Nalipay sila kay namilinaw naman ug gidala niya sila sa dungguanan nga ilang pangandoy unya kay mo naghibo sa Ginoo. Let them praise, ikaupat na ni. Let them praise the Lord for His great love, for His wonderful things He has done for them. So si pasabot ana, unsa lagi ang kaimtang pag-uman nga naibuhaton na gindaingon jud nato Ginoo. Now every week nadyo gibuhat ang Ginoo. Mo nang every week sa panimbahon daygon jud natong Ginoo. During sa pagdaygon gid natong Ginoo. Dili na mo sunod-sunod lang tas kanta, but remember what He has done. Para mo samot kag kuan sa Ginoo mo duol ug ay bang murag ug kuan pa kanang you give life what you are singing. Makasulod na ka sa holy place. Oh, makasulod ka sa holy place. Dili kay sa outer court lang nga ni sabay-sabay lang ka. Nakasulod ka sa holy place, to the most holy place, because kung makasulod na taan na, the more mas strengthen imong relationship, and the more ka nga strong, the more ka nga dili na ka basta-basta mabira sa kaaway. Mukagamot kag ayo didto. Makagamot kag ayo didto. Dili ang pagmakay mo gamot didto, negatibo ang mo gamot didto. So this is ikaupat na nga sitwasyon. Ug matod pa let them exalt Him publicly before the congregation and before the leaders of the nation. So lahi na pod nga level.
Daygon ko na natong Ginoo. Unya sa exalt the Lord sa iyang unsa daw kuno sa 32? Ha? Oh, asa naman to? Pagkagamhanan ni sa Mm.